Sit down. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Peso at itong vlog na ito ay nakakagulat dahil 1,000 at isang tuwa buong bansa with vlog ka. Okay, move on na tayo. Itong first vlog ay tatalakay sa huwag kang maging unfair sa sarili mo. At ang aking ibabahagi ay galing mismo sa aking mga karanasan. Ang objective ng video nito ay to let us know na huwag maging unfair sa mga sarili natin. May mga pagkakataon kasi na hindi natin kailangan maging unfair sa sarili natin. Kaya gusto kong i-share yung mga naranasan at natutunan ko. We will discuss two things actually. One is huwag mo ikumpara yung sarili mo sa iba, at ang ikalawa ay learn to validate and accept your emotions. Kaya let's start para makapagsimula na tayo. First, huwag mong ikumpara ang sarili sa iba. Sa loob ng bahay, sa lugar nyo, sa school, at maging sa trabaho, huwag natin ikukumpara yung sarili natin sa iba. Lahat tayo may kanya-kanyang strengths and weaknesses. Lahat tayo may kwento ng tagumpay at kwento ng pagkabigo. Huwag natin hayaan na mabulag tayo sa galing ng ibang tao. What I'm trying to say is, let's say sa loob ng bahay, may mga pagkakataong napapatanong tayo sa sarili natin like, bakit si kuya ang talino, bakit si ate ang galing at ang bilis makahanap ng trabaho, bakit si bunso may jowa na kaagad, ako wala pa, at marami pang iba. Sa lugar kung saan tayo nakatira, may mga pagkakataon na unconscious tayo and napapatanong tayo sa sarili natin na bakit si Juan ang galing sa basketball, ako banban, bakit si Pedro nakapag-college na ako hindi pa, bakit si Nene ang ganda na ng trabaho, ako wala pa, tambay pa rin. At marami pang iba. Sa school naman, napapansin natin yung mga classmates or kamag-aral natin na sobrang ang gagaling sa anumang bagay, skills, talino, achievements, or whatever yung napapansin natin sa kanila. Nakakalimutan na natin yung mga sarili natin. Sa work naman, ang nakikita natin ay yung mga coworkers natin na laging kasama sa top performers, yung kasamaan natin sa trabaho na lagi may commendation, yung mga ka-wave natin na promoted na kaagad, at tayo hindi pa. Si Junjun na laging napapansin mula training room, production floor, restrooms, at maging sa pantry. Joke lang yun tungkol kay Junjun, but pretty much bottom line is unconsciously ikinukumpara na pala natin yung sarili natin sa ibang tao, and we are not aware na sarili mismo natin yung nagda-down sa atin, at unfair yun. Why? Walang iba nakakaalam ng kahinaan at kalakasan natin kundi yung sarili natin. Tayo lang or ikaw lang yung nakakaalam ng potential mo, skills mo, talents mo, at sarili mo dapat yung nagpapataas ng self-esteem mo. Ikaw mismo dapat yung mag-boost ng confidence mo to do your best. Nagets mo? Kung di mo nagets, kain ka ng chicken para nagets mo. But yung point ko ay sarili natin ang dapat na kakampi natin, gaya ng nasabi ni Price Tag at CLR sa kanta nilang Kontrabida, yung linyang kakampi ko lang sarili ko, walang paki sa kritiko, at yung linya ni Chito Miranda na tututukan ko na lang kung saan ko kayang galingan, sa kantang Patipato, kasama ang parokya ni Edgar, Glock 9 at Shanty Dope.
At isasama ko na rin yung linya ko sa first verse ng kantang Ako'y Tao Lamang, which is bawat isa sa atin ay meron depekto, walang sino man sa atin ng perpekto. Which means na mali natin ang sarili natin. Let us focus sa mga bagay na kaya natin gawin natin yung best natin para mag-grow, at yung mga hindi natin kayang gawin sa ngayon, aralin natin at huwag natin i-box yung mga sarili natin. We can unlock our potentials basta kilala natin yung sarili natin. Kailangan natin gawin yung mga makakabuti para sa atin to be a better person. Again, huwag tayong maging unfair sa sarili natin by comparing ourselves sa ibang tao. Bawat isa sa atin ay unique, kaya maging masaya tayo sa talento at tagumpay ng iba. Gawin mong inspirasyon, dan kaingitan sila. Pakinggan nyo yung kanta ni May Cosa. Kaya ulit, huwag ikukumpara ang sarili sa iba. And then number 2, let us learn to validate and accept our emotions. Naalala niyo yung kantang pambata na kung ikaw ay masaya, kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Pretty much totoo yun. This is related to the second topic, which so yun nga, kung malungkot ka, kung galit ka, kung naiiyak ka, umiyak ka, kung nakakaramdam ka ng sakit, then namnamin mo yung sakit, saktan ka, hayaan mo ang sarili mo na maramdaman ang mga emosyon na to. Huwag kang maging unfair sa sarili mo by telling na okay lang ako, pretending na wala lang to, at bukas back to normal na. Huwag ganun. Huwag kang mag-pretend. At kapag may nagtanong sa'yo ng kamusta na, how are you, then be honest at mag-reply ka kung ano ba talaga yung nararamdaman mo. Huwag tayo mag-unfair sa mga nararamdaman natin. May dahilan kung bakit tayo nakakaramdam ng saya, lungkot, galit, tampo, selos at sakit. Kailangan natin i-validate ang anumang emotions na nararamdaman natin, and we need to accept that emotion. Why? Kasi there are times that we feel na we don't deserve it. Hindi dapat tayo nakakaramdam ng sakit na to. Hindi dapat ako yung naiyak ngayon, at hindi dapat ako yung nakakaramdam ng emosyon na to. So huwag tayong maging unfair sa sarili natin. We need to learn how to accept these emotions. Kailangan natin makumpleto yung proseso. What I mean is, we need to validate our emotions. Alamin natin yung mga dahilan, bakit nararamdaman natin ito, then accept it. Para sa akin kasi, magkaiba yung understanding at acceptance. We understand na we feel this specific emotions, but we do not accept it. Maraming factors like gaya na sabi ko kanina, we feel that we don't deserve these emotions. We feel that hindi dapat ako yung nakakaramdam nito, dapat siya or yung ibang tao. So let us learn to validate our emotions, understand why we are feeling this, and accept it. Ikaw mismo ang makakapansin na little by little, baby steps, na-overcome mo na yung pain or whatever, kasi nauunawaan at natatanggap mo na yung sitwasyon. It's like a step by step process, and we cannot skip one step, otherwise all that's yung magiging outcome. So I hope na na-send ko across yung pinaka message ng topic na to, which is huwag ka maging unfair sa sarili mo. And idagdag ko na rin na huwag tayo maging unfair when it comes to our happiness. Isipin ng peanut happy, yung toothpaste happy, yung diaper happy, yung meal happy, tayo pa kaya? So dapat tayo rin happy. So dito na po nagtatapos ang video na ito. Kung nagustuhan niyo po, hit the like button and
if may gusto kayong i-share related to the topic, feel free to leave a comment. It will be much appreciated na rin po if magsusubscribe na rin po kayo. And share this video if ever. Keep safe tayong lahat. Let us spread positivity. Yun lamang po. Maraming salamat sa pakikinig. Shut up and sit down.